Nagsalita na po si Boying Rimulya, Ombudsman. Hindi daw siya naniniwala at hindi ka panipaniwala ang mga sinumpaang salaysay nitong di umano'y 18 dating sundalo na isinumiti nitong si Attorney Baligod. Ang sinasabi ngayon ng Ombudsman, dapat daw sa Senado sila humarap, doon sila magpaimbestiga para malaman daw natin kung paano magsasalita sa harap ng publiko ang mga dating sundalo at abogado. Kasi ang sinasabi po ni Boying Rimulya, buhol-buhol, magulo, at wala sa lugar ang kanilang mga paratang. Dahil pati yung kanyang bahay, pati siya ay idinamay na hindi naman totoo. At saka yung mga pagbawi, laban o bawi ng abogado. Unang-una sinabi nila meron daw $2 million na punta sa ICC prosecutors. Hindi naman pala totoo, dinidinay, wala daw siyang sinabing gano'n. Tapos yung tungkol kay Laila de Lima, sinasabing hindi naman daw kasama sa sinumpang salaysay, idinamay lang ni Atty. Baligod, binawi rin yung statement. So ano yun? Tapos yung mga pinagdeliveran umano ng mga maleta, mali-mali rin ang lugar. Ha? So pati yung sinakyang na chopper ba yun, aeroplano, yung tama, chopper, mukhang pag-aari din ng mga Duterte. Maka Duterte. Yung mismo si Atty. Baligod, sinasabing Duterte supporters. Parang kumandidato pa yata sa isang posisyon niya, tinaas pa yung kamay, pero hindi yata nanalo. So, yun po Kaya ang tingin ng Ombudsman, yung mga sinumpang salaysay, malabong paniwalaan. Kasi hindi malinaw kung talagang kanilang pinanumpaan yun. Baka katulad yan ni Orly Gutesa, na yung abogadong nagnotary, sinasabi nila, nag-deny. Hindi daw niya nakita yan. At hindi raw nanumpa sa kanya. So, naloko na. So, ganoon din ito. Kailangan ipakita ni Atty. Baligod na nanumpa doon sa nakapirma sa public notary, yung sinumpa ang salaysay, kung isa-isang nanumpa yung 18 yun. Kung hindi, garbage daw po yun. Wala yun. Napakahalaga nun. Alam niya ng mga abogado na ang sinumpaang salaysay, pinanunumpaan yan personal ng nakapirma nung may-ari ng sinumpaang salaysay. Pag walang sinumpaang salaysay, delikado yan. Baka ginawa sa kanto lang yan. So, ayan po. So, ang sinasabi ng Office of the Ombudsman, hindi sila gaanong interesado. Dahil kaduda-duda ang proseso at saka kanilang mga akusasyon. Dahil nga mismong iba yung nasa sinumpaang salaysay kaysa sa mga statement do sa press conference last week nung Atty. Baligod at saka nung kanyang mga dating sundalo manong kasama na nagtuturoan pa pag naiipit sa pagtatanong. Kaya nga tama lang. Total, merong resolution si Amy Marcos, anti-Marcos, pro-Duterte, di ba? Si Amy ganun para daw imbestigahan ito, ay di i-refer sa proper committee. Committee on Justice ba yan? Blue Ribbon Committee? Or kung anumang committee sa Senado. At imbitahan ang lahat ng yan. Okay? Yung kanilang sinumpaang salaysay ay kanilang basahin at panumpaan sa harap ng Senado. Ganun yun Hindi ka naman pwede magsalita dyan kung wala kang, kung meron kang sinumpaang salaysay, paninindigan mo yun, panunumpaan mo yan. So 18 yun. At tatanungin yun. Isa-isa, paano ginawa, saan sila galing, at paano sila nasama dyan. Although sila daw ay mga dating tauhan ni Saldico. Ayun, nako. Ayan ho. So, binabalita ko lang sa inyo Baka magalit na naman kayo sa akin. Kung magbintang na naman kayo kung ano-ano, alam ko namang isa lang ang linya ninyo. Bayaran, bias, balimbing, garbage lahat yan sa akin. Basta ako, proud ako sa ginagawa ko. Kaya binabas niyo ako kasi totoo lang ang sinasabi ko. Kung fake ako, fake ang binabalita ako, tuwan-tuwa kayo sa akin. Kaya niyo ako binabas kasi nga tama yung sinasabi ko. Kaya hindi niyo ko magiging problema dyan. Okay lang. Although kadalasan ay masyadong personal lang inyong batikos. Pati yung mga nakaraan ko sa SMNI, paging inuulit nyo, hindi naman kayo update kung anong nangyayari. Alam ko naman yung mga baser na yan kampo yan. Noong pinanggalingan kong istasyon at saka mga Duterte, na maling-mali ang pagkakalam, paulit-ulit na lang. Di ba? Tatawanan ko lang kayo. Si Lord na ang bahala.
si Lord na ang bahala sa mga posibleng kulto. Yung mga basher, kulto yata yung mga yan eh. Ang Panginoon nila eh, nasa dahig. Ha? Ngayon eh, nagdadasal. Pagkatapos nung mga nandito pa, minura ang God. Ay, nako. Ayan. Sinisingil na yata. Mahalin natin si Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag nating kalimutan siya. Lahat ng meron sa atin galing kay Lord, sa ating Ama. Lahat ng pagtatagumpay natin galing sa atin, galing sa Kanya, ay pinagkaloob sa ating lahat. Yun po yun. Kaya yung lalapastangan sa Kanya, manlalait sa Kanya, at nagmura sa Kanya, ayun, nakakulong na. Huwag kayong gagaya doon, baka makulong din kayo. Paalaala lang po. Paalaala lang, di ba? God is good all the time. Lagi siyang nandyan. Pero lagi niyang minamahal ang mga tao at ang kanyang mga anak. Kahit na nilalait siya, hindi siya pinaniwalaan, nandyan pa rin siya. Ganong kabait si Lord sa ating lahat. Pero yung kanyang mga anak at ibang mga anak niya, kakaunti yun, ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya Lord, Ikaw nang bahala sa mga taong ganyan. Lalo na po yung mga baser, yung mga suntok sa buwan ng mga comment, mga paulit-ulit na bintang na bayaran, balimbing, walang kredibilidad, bias, lahat ng masama. Wala nang ibang argumento, paulit-ulit na lang. Yun po ay dala ng kanilang kahinaan, kawalan ng alam, or nautusan lang, o hanap buhay lang yun para yun ang hanap buhay nila. Lord, Kayo na po ang bahala dyan. Sa mga taong ganyan ang galaw. Okay? Di ba? Yan, pinagdadasal ko pa kayo. Anyway, so, tingnan natin po kung anong mga mangyayari pa. Tuloy-tuloy lang po. Ako at ang aking mga channel, tayo na, ay magpapatuloy tayo ng pag-monitor, pagbibigay ng mga opinion, interpretation, at suggestion sa mga nangyayari. Yan ay aking obligasyon. Kaya kayo po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo ng mga Pilipino, alam naman ninyo, alam kong mas matalino kayo kaysa akin, mas matalino kayo kaysa iba, lahat kayo matatalino, may sarili-sarili tayong kaalaman at kaisipan, paniniwala. Ituloy lang ninyo kung ano yung tama sa tingin ninyo. Okay? Huwag niyong pilitin ang inyong sariling kayo magsinungaling. Huwag niyong kayong pilitin ang inyong sarili na kayo maniwala sa kasamaan. Huwag niyong pilitin sarili ninyo na kayo maniwala sa mga gahaman sa kapangyarihan, mga sakim sa kapangyarihan, mga atat sa kapangyarihan, kasi nakakabubo yun. Tingnan natin ang pag-asa ng bayan mula sa ating mamamayan at sa ating kabataan. Hindi sa politiko, hindi sa mga atat maghawak ng kapangyarihan. Bagsak tayo dyan. Kawawa ang bayan at kabataan dyan. Maniwala kayo. Please like and share.